Sabi ko kay Commander, sige na, mambababae na lang ako. Yo, good day everyone, welcome to another video. This is Man Cannot Ride. And if you're watching this sa Facebook, then hello friends. Ayan. Ayun, sabi ko, mambababae na lang ako. Sabi niya, sige lang, pumili ka lang na maayos-ayos ha, huwag yung may sakit. Alright, welcome to another video. This is Man Cannot Ride. Yeah, this is all about motorcycle. Ang dami kong gusto sabihin, nagta-traffic sa utak ko. This is about motorcycling. Welcome to my YouTube motorcycle channel, Man Cannot Ride. At heto na naman tayo. Hindi na naman ako makapag-ride. Come on, let's go. Lucy. 80 100, stop. Utang yan, loko. Nag-iisang daan sa pasagta mo. Ano ba yan? Yellow ka agad. Alright, so Man Cannot Ride, I cannot ride again. Matagal ko nang gustong bumili ng scooter. Another motorcycle, 125 scooter siguro. Pwede na 125. 110 or 125. Hindi siguro 110. Hindi na siguro 110 kasi yung na-test ko yung Honda Beat. Ang taba ko kasi, ang laki ko eh. So hindi ako kaya eh. Hirap na hirap yung motor. Hirap na hirap yung motor sa akin pa lang, eh sasakay ko pa yung anak ko pag ihahatid ko siya sa mga gimmick niya, pag susunduin ko kapag lasing na siya. Eh dalawa kaming laking bulas, so hindi kaya ng 110, hindi pala kaya ng Honda Beat. So 125, yan, 125 na scooter. Kung merong 150cc na pasok sa budget, edi yun. Yun nga lang, hinaharang tayo ng hinaharang tayo sa Kongreso, hinaharang tayo sa Senado, Okay, meron na akong budget. Actually, 3 beses na ako nakapag-ipon ng pang down. Nung una, nung inipon ko, hindi ako pinayagan, nilustay ko. Nagpamasahe ako na nagpamasahe sa mga mahal na masahista. Binili ko ng binili, kumain ako ng kumain. Winaldas ko yung una kong inipon. Tapos yung pangalawa kong beses nakaipon, sabi ko, yeah, payagan na sana ako. Ayaw pa rin. O di, winaldas ko ulit. Binili ko ng gitara ng mga anak ko, binili ko ng kung ano. Yung 30,000 pesos, itinapon ko lang ng isang saglit para sa mga anak ko. Yun na lang, sabi ko, yun na lang ang pakundangan, yun na lang yung pakonsuelo ko sa sarili ko. Yung pangalawa kong naipon, napunta lahat yun sa mga anak ko. Tapos ito, hindi, pang-apat na pala to. May pangatlo pa. May nauna pa pala. Hindi ko na maalala eh. Tapos ito pang-apat na, sabi ko kanina. Yan, nakaupo siya dito kanina. Sinundo ko siya dun sa kanilang event sa game nila, sa office. Sabi ko, ano ba talaga? Papayagan mo ba talaga ako? Hindi. Don't worry, may connection to sa pambababae. Wag kayong hintayin nyo ha. Hindi yung clickbait, yung first statement ko. So, sabi ko sa kanya, ano ba? Papayagan mo ba talaga ako? Hindi. Kasi may nakahanda akong pera, may nakaipon akong pera. Ilang beses na ako nakapag-ipon. Pang down. And ako na yung bahala ako yung bahala sa installment, di ba? Ako lahat. Ako yung magda-down, ako yung magpapa-approve, ako yung mag-installment 3 years or whatever. Ako lahat. Diba? Hindi ako hihingi sa kanya, hindi ako manghihiram sa kanya. Ayaw ba rin? Ang daming, at saka ang nakakapagtaka kasi dito, yung excuse niya is hindi ko nung una ayaw daw niyang pag-usapan kasi masakit ang ulo niya. Nung sunod ayaw daw niyang pag-usapan kasi wala daw siya sa bahay. Tapos kung ano-ano mga dahilan. Tapos ngayon sabi niya, inaantok daw siya or masakit ang tiyan niya. Ibili ko daw siya ng Gaviscon bago daw kayo mag-usap. Well, hindi ko talaga maisip eh. Gumawa na ako ng video dito, hindi ko lang talaga na i-post siguro. Pero ano kayang dahilan? Hindi naman dahil sa unsafe. Anak ng tipaklong, naka big bike ako. Yung big bike ko is 400cc. And I've been doing 180, 200 dun sa bike na yun. Sa expressway. Ayan na, inaamin ko na. So it's not about safety kasi kung yung big bike nga, kung iwaswasan ko sa corner yun,
It's not about safety. I don't think she does not want me to buy a small motorcycle because of safety. Sa tingin ko hindi. Sabi ko, tanong niya, para daw saan? Sabi ko, yan, pag yung mga tipong halimbawa yung bunso ko, Daddy, may nalimutan ako sa office. Gigising ako halimbawa gigising ako ng 7 o'clock. May magchat-chat yung bunso ko. Nasa school na siya. Daddy, may nalimutan ako. 7 o'clock. Tapos ang kailangan pumunta ako ng office ng 8:30. Imagine mo, magbabiyahe ako. Minsan magmumotor ako, yung big bike ko. Syempre magdami pang requisitos noon. Or magbibisikleta ako, which is matagal. Hindi naman ako magkokotse kasi pag nagkotse ako, maipit lang ako sa traffic. So sabi ko, mas masarap, mas masaya, mas convenient sana tong mga ganito. I mean, I'm not complaining na nagdadala ako ng mga gamit na iniwan ng mga anak ko kasi palagi nilang ginagawa. I'm not. It's my duty as a father. Pero sana man lang meron akong yung quick, I mean, just start, twist and go, stop, start, twist and go home na motor. Yan, scooter. Yun ang pinakamabilis na paraan yun ang pinakamabilis na panglayasan, 'di ba? Pag halimbawa in case na ganyan, Daddy, bili mo nga ako sa ganyan, broom, takbo, scooter, balik bahay, tapos, di ba? So it's, tinanong niya akong kung para bakit sinabi ko naman na gano'n. I mean, it seems reasonable enough and it seems logical enough. Ang tagal naman mag-withdraw nito. Mag-withdraw ako. I mean, I'm not complaining na magbibisikleta ako. It's an exercise, it's a workout for me, so that's fine. I mean, I'm good with that. Pero syempre minsan, halimbawa yung anak ko may nalimutan siya, 7:30 na or 7:45, anak, gahol na sa oras si Daddy, tapos patatakbuhin mo ako ng ganyan. But I mean, I want to buy a scooter so that I can use it as a service. Pwede kong sunduin, I'm not kidding, pwede kong sunduin yung dalaga ko sa gimmick niya, pwede ko siyang ihatid sa gimmick niya kasi nag-aangkas siya Ngayon, kung libre ako, kung nandyan naman ako, why not? Ako yung it's the same thing, di ba? Sumasakay ng motor yung anak ko, then sa akin na lang siya sumakay, at least ako, di ba? Father-daughter, mas maalagaan ko siya, mas maasikaso ko siya. Hindi. So hindi yan, I mean, dahil ba sa gastos? Hindi naman sa, sabi ko nga, di ba, yung pagmumotor, ang usapan namin ni Commander, ako lahat ng gagastos dyan. So lahat ng binibili ko sa motor, iniipon ko yan. Yung 40,000 pesos, tsinaga kong ipunin niya ng 6 months. Yung lahat ng inipon ko, tsinatsaga ko yun na iipunin. And yung mga pinapang maintenance ko, change oil, change coolant, lahat yun akong gumagawa ng paraan. And dahil marunong akong magmekaniko, nakakatipid ako sa labor, nakakatipid. I mean, I'm doing the best that I can, as frugal as I can. Kasi yun nga ang kasunduan namin, papayagan niya ako magmotor kung ako lahat ng gagastos dun sa mga pagmumotor ko, which is wala akong hinihingi sa kanya, ni singkong duling. Kung hinihingi ko man, binabayaran ko. Like, let's say, rehistro, o paparehistro ko, hiramin ko muna sa'yo, bayaran ko, binayaran ko. So right now, talagang wala na akong maisip na dahilan kung bakit ayaw niya akong payagang bumili ng scooter, kundi isang bagay na lang talaga. Kasi babaero daw yung mga scooter riders. Marami akong tropang naka-scooter. Sinabi ko yun sa tropa ko, sinabi ko yun sa mga tropa ko, sabi ko, ewan ko, ayaw talaga ni Commander Kasi ang naiisip ko na lang na dahilan is, biniisip niya, mambababae ako pag naka-scooter ako. Tapos tawa sila ng tawa, sabi ko, tangina ninyo. Kasi kayo, kaya nadadamay sa inyo yung mga matitunong rider Yung reputasyon ng kasi ng rider, kasi mga tropa ko ngayon, puta, kahit posting walang palda, kahit posting nakapantalon, titirahin So, ito sabi sa akin ng tropa ko, ikaw nga basta poste, kahit poste lang talaga. Yung mismong poste, titirahin mo. Anyway, atang inang yan. So, I don't know, yun na lang talaga naisip ko. But, I mean, I'll be back. Ano ba itong mga nagwi-withdraw na ito? Ba't walang tigil? Mag-usap ulit tayo, and then, samahan nyo ako, papunta ako somewhere. Mambababae tayo. Wait lang. Manchichiks tayo. Wait lang ha. Diyan muna kayo. Wait lang.
Alright, we're back. Nasaan na nga ba usapan? So yun, wala akong maisip. Tapos may mga tropa ko, wala rin silang maisip, tawa lang sila ng tawa. Sabi nila, pare baka naman talagang ayaw lang talaga ni Commander na bumili ka pa ng isang motor kasi anyway. Well, let's take a look at a different naman. Ito, wait lang, saan ba ako dadaan? Utang na nag-80. Lucy kalma. Okay, mahaba din at mahirap-hirap din yung thought process na pinagdaanan ko para pag-isipan, kasi I'm really contemplating on, sabi ko, bilhin na lang ko ng electric scooter. Number one, para wala na akong rehistro. Okay? Para hindi ko na, teka mo na, akala ko ba yung mapupuntahan ng mga anak ko? Ang anak ko. Mga kaklase niya yun baka hindi. Anyway, distract ako. So number one, I'm considering yung electric scooter para walang rehistro. Yung hindi i-rehistro sa LTO, hindi na kailangan ng rehistro. Tapos pangalawa, wala naman akong pakialam kung hindi kailangan ng lisensya kasi may lisensya naman ako. But ayun, yun ang iniiwasan ko, yung rehistro. Let's go, Lucy. Heavy brake. Damn girl. Ganda pa rin ang pulso ng ABS mo. Good job. Okay, anyway, so yun, para walang rehistro. And then number 2, syempre para walang gasolina. And then number 3, kumbaga it's a throwaway bike. Di ba? Kumbaga hindi ko na iisipin, hindi ko na masyadong pakakadamdamin kung masira, let's go. Threshold. Nice, Lucy. Lucy. Good job, girl. Okay. Sige, one time ikakarera kita sa tingnan natin. Ayun. So, yun yung convenience yung convenience na electric. Yun nga lang, ang dami kong pinagtanong ang mga lumalabas na electric ngayon. And number one downside na nakita ko is yung mga yung range. Well, hindi ko rin naman masisisi yung mga electric scooters ngayon na maliit lang yung range nila kasi maybe it's just me expecting a lot. But yun, yung mga models na merong magandang range, ang mahal naman, sobrang mahal. Kasi kung electric scooter ang bibilin ko, I want to pay it in cash, in full. Yung tapos na, para wala na akong isipin. So hindi pasok sa budget ko yung sobrang gagandang units na mahaba yung range, malayo yung range. What can you expect nga naman, di ba? So siguro talaga barat kuripot lang talaga ako. So sabi ko, sige, mukhang walang pag-asa sa electric scooter, kasi kung bibili ako ng electric scooter tapos dito ko lang talaga iikot sa Makati, ayoko ng ganun. Magbibisikleta na lang ako para at least exercise ko na lang. Gusto ko sana electric scooter, something that I can take na away from Makati, na kumbaga parang nagbumotor pa rin ako talaga na, pero yun nga lang, yung anxiety mo na parang tangina, mauubusan na ako ng charge, baka magtulak ako pa uwi. Paano kung pumunta ako ng Sumulong, di ba? Pipitik ako doon ng mga lady bikers. Tapos biglang hindi ako makauwi, magtutulak ako mula Sumulong, di ba? Parang. So sabi ko, sige, balik tayo sa internal combustion engine. Balik tayo sa ICE. So balik tayo sa mga scooters na yun nga, 110 or 125. Na-test ko na yung 110, mga 110 on the beat. Meron pang ano pa ba yung isa ko na test? Basta yung mga yung smallest displacement talaga, pero
hindi pala pwede talaga sa akin. Ramdam ko, ang laki ko kasi 75 kilograms. Hindi ramdam ko yung hirap ng makina. Hindi ko maramdaman yung efficiency ng makina dahil mabigat ako. Tapos pasasakayin ko pa yung anak ko or kakargahan ko ng mga gamit. So parang okay, sabi ko 125 na lang. 125. So 125, ayan. And then yun nga, nagtanong-tanong pa rin ako sa mga 125. Actually, it boils down to just two manufacturers, Yamaha and Honda. Pero ayoko talaga ng combi braking nung Honda. Hindi, ang dami kong na-test na click 125. Yung mga nagre-rent ako noon eh. Mga full day rent lang or what, tapos para lang ma-test. Wala eh. Ayoko talaga ng combi braking ng Honda. Ayoko ng combi braking. Gusto ko separate, front and rear. Alam ko there's a way para i-separate yun eh. Makukutingting ko yun eh. Mabubutingting ko yun eh. Pero sabi ng Honda, wag daw, hindi daw pwede kasi mapo-void yung warranty. Ayoko naman ng gano'n. Sabi ko, hindi mo pwedeng paano yan, gawan ng paraan yan sa kasa na bago ko ilabas yan, i-disable muna yung combi braking. Hindi daw, maalis daw yung warranty or whatever. Gulong kausap ng Honda. Ayoko talaga nun. Sa Yamaha naman, may trust issues ako sa suspension ng mga budget ng mga baseline. Anong tawag doon? Anong tawag nga ng mga yung mga basic model, anong tawag doon? Putik na yan. Nalimutan ko tuloy. Yun, pag yung mga basic model ng Yamaha, diskumpiyado ako sa quality ng suspension. Believe me, marami na akong tropa at kaibigan na nakita, na witness na bagong-bago yung kanilang yung mga scooters nila, mga Yamaha nila, na yung mga hindi man low end eh, yung mga basic nila, yung mga baseline, yun yung baseline model nila. Wow, bumibigay ang forks, may pangit sa shocks. I mean, tas kulang-kulang sa fork oil, kung ano ng issues. Yun lang naman yung mga impressions ko dun sa dalawang yon. Honda, yung talagang combi braking, gusto ko siyang i-disable. Yun nga lang, ang kalaban ko warranty, ang kalaban ko yung manufacturer mismo. Yamaha naman yung suspension. Anyway, kaya sabi ko sa misis ko, kung ayaw mo kong payagan, edi sige, sabihin mo na sa akin para hindi na ako aasa. Tapos yung pera, mambababae na lang ako. Ayan, mambabae tayo ngayon dito sa Tryon. Papaayos ko yung dalawang bikes, papalinis ko, palit ng gulong, kasi ang anak ko sumesemplang dahil kalbo na yung gulong. So anyway, thank you so much for watching. Ayan, walang kakwenta-kwentang video. Nagkwento lang ako sa inyo, dumaldal lang ako sa inyo, So if you're watching this on Facebook, thank you so much, friends. If you're watching this on YouTube, Man Cannot Ride, then thank you so much. Okay, bicycle day muna tayo, bicycle maintenance muna tayo ngayon. I'll see you on the next one. May babae ba dito? Walang babae dito eh. Sige, kahit lalaki, papatulang ko na. Sino dito? Sige, nasan dito yung maskulado? Ayun, kinakaway na. Alright, gastos time. Nanti na pa.